Mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, meron tayong ano rito, Hyundai Accent gas. Ang problema nito guys, issue yung bomba ng langis, yung parang takuri na yan, ayaw mamatay. Start natin ha. Ayun kung hindi nyo ubombahan yung ano niya, yung accelerate niya, ayaw mamatay. Yan, antayin natin na. Minsan ano yan, umiilaw yan. Yan. Yan, umilaw oh, yan, umilaw. Yan, umilaw-ilaw. Yan. Ngayon mga guys, ang gagawin natin dito mga guys, gamitan natin ng mano-mano ito. Tanggalin natin yung sending unit. Ano, kung tignan natin kung normal ba, baka naman yung switch lang, pero tignan natin sa ano, sa mano-mano. Yan. Ngayon mga guys, pinatay natin, tapos palitan natin yung ano niya. Gamitan natin ng mano-mano, punta natin yung makina. Ayan mga guys, tanggalin natin yung oil sending dito. Lagyan natin ng ano, gamitan natin ng mano-mano. Check natin kung ano, kung ganun ba, ganun kung talagang abnormal yung ano niya, yung oil sending unit niya, o baka sa electrical lang. Yan, kalasin natin mga guys, mamaya makita nyo po yan. Ayusin lang muna natin itong ginawa natin. Okay, ayan mga guys, naikabit na natin yung ano, silipin muna natin saglit, kasi tinanggal natin yung oil sending. Napalitin na rin pala ito mga guys. Pwedeng ano ito, pwedeng ito ang dahilan, pero dahil umiilaw pa rin yung ano, yung dashboard, yung oil sending sa dashboard, kaya nag-decide natin na ano mga guys, lagyan natin ng ano, ng manual, ng mano-mano, yung direct na langis po ang ano, ang magtatrabaho papunta rito. Kaya dito po silipin natin ha. Sa ilalim. Tinanggal natin ito mga guys, ang pinalit natin dito, itong hose na to. Tinanggal natin sa ilalim. Opla! Yun! Dito na tayo. Yan, ito guys. Yan, kita nyo po yan. Ito po kasi, dito natin tinanggal ito. Ito, dito natin tinanggal. Ito yung konekta niyang wire. Ito po, itong wire na to. Ito po yung nakakawit dito. Dito sa dito po. Yan ang nakakawit dyan. Ngayon mga guys, i-start natin. Dahil andun yung gamitan ng, sabi ko po, gamitan natin ng ano, ng mano-mano. Ngayon po mga guys, kung mababa yung ano, yung reading ng langis, ibababa natin yung ano, yung bomba ng langis, yung oil sending unit, yung ano, oil pump ang tawag po doon. Kaya yan, sir, mag-start tayo. Lang. Yan. Sige sir, start mo. Huwag mo hawakan yung gas. Tingnan natin mga guys, kasi minsan po ito bumabagsak, pumupunta dito sa pula. Yan. Ngayon mga guys, sir, i-rev mo. O, balik ka na. Yung imbes na ano siya, imbes na tataas, pupunta sa baba. Antayin natin mga guys na ito po, bumabagsak po ito, pupunta dito sa pula. Tapos kung mapansin nyo mga guys, may lumalagatak. Yung lagatak po dito sa ano, sa dito yung naka-connection ko dito. Kaya minsan nagre-retard yung makina, yung nag-delay. Ano po,
dapat po siya dito sa ano niya dito. Pero naandun pa sa blow, ibig sabihin po yan, normal pa po niyan. Huwag lang po pumunta dito sa ano, sa cranking o kaya sa start. Kasi mga guys, kung pupunta po dyan, mababa na po yung ano, yung bomba. Lalo na kung pumunta sa pula. Natin natin mga guys. Sige sir, start ano mo, i-rev mo, rev. Yun, yan. Kasi nyo mga guys, baliktad. Kung i-rev nyo po, instead na, papalo naman siya, kaya lang, wabagsak sa ano, sa low. Sige. Ayun o. Hintayin natin ito mga guys. Minsan po kasi pumupunta rito. Kaya yung ilaw ng ano, ng dashboard namumula. Kung pumupula po yung pumupunta dito sa dilaw at saka dito sa red. Tingnan nyo mga guys andun na siya sa dilaw. Ibig sabihin mga guys, kung dilaw na po yan, wala na po siya sa normal. Kung nabasa nyo po, nakalagay po dyan, start. Yan. Dapat po yan, kung redondo mo lang yung susi, dyan lang siya pupunta. During starting po, sa dilaw po yun, kasi hindi po umandar yung makina. Ngayon po, umaandar na po siya, pero bumababa. Wala na po sa normal. Yan. Tapos minsan po, kung malamig po, andito sa ano, andito sa pula. Antayin natin mga guys. Kasi po ito, ayan mga guys, talagang ano, andyan lang sa dilaw. Warning na po yan, dilaw na po yan, kasi dapat po yan andito sa between normal po, andito dapat. Ayun po, nasa ano na po siya, nasa dilaw na. Kaya ang gagawin natin dito mga guys, abangan nyo po. Ibaba natin yung ano, kung mapansin nyo po, may lumalagatok po dito. Sinyalis po yan na kinakapos sa bomba ng langis, hindi siya makaakyat, hindi niya mailubricate ng maayos. Nagkakaroon po ng ano, ng ingay, yung tensioner. Alam nyo kasi mga guys, yung tensioner po nito ang nagbibigay sa kanya ng ano po, ng puwersa, langis. Dibali po mga guys, or sa second episode po, makikita nyo po ito kung anong gagawin natin dito. Kakalasin natin itong ano, itong pinakatakip. I-check natin yung bomba, kasi yung bomba po nito mga guys nandito sa ano, sa crankshaft. Yun lang po. Yan nyo po, nandito sa nasa critical po siya, nasa dilaw. Warning po yan, warning. Pero kung minsan po kasi mga guys sa umaga o kaya kanina, kung hindi nyo bugasan, nagbibitin po yung ano, yung sa pula. Pero bago natin buksan ito mga guys, dito i-check muna natin yung strainer nya. Yan, i-update natin mga guys. Una natin i-check dito yung strainer, o katapos yung strainer. Kung malinis naman, pupunta tayo sa bomba ng langis. Kaya for the next video mga guys, update ko na lang po dito kung anong mangyayari dito. Kasi sabi ko nga po, hindi ko titirahin ito ng ano, ng kita kaagad. Bulsa muna tayo, kasi kung nasa bulsa mga guys, ano yon, barya-barya lang. Ay ngayon po mga guys, kung makita natin yung ano, pero kung tinira natin ng pitaka, wallet, o kaya ATM, o kaya bank account, makawawa yung customer natin. Kaya yan sir, batayin muna. Yan. Ganito yung itsura niya mga guys kung walang bomba na sa dilaw, sa pula. Nangyayari po niyan, or malamig po yung makina, nakakaroon po na, ng problema dito. Kaya yun nga po, ang nakita natin problema dito, mababa yung bomba ng langis. Unang gawin natin dito mga guys, strainer. I-check natin yung strainer, i-battery natin yung langis. Kung malinis naman yung strainer, pupunta tayo sa bomba ng langis. Kaya yan. Dito tayo nag-base manual, hindi po sa electronic. Kasi minsan sa electronic mga guys, baka
kinakapos lang yung kuryente o kaya minsan nag-ground lang. Kaya minsan umilaw-ilaw yung bomba ng langis. Yung pala, dito na sa kinuha natin na actual dito sa manual. Kasi bo, ulitin natin, dahil umiingay yung makina, tapos ang isa pang concern ng may-ari yung minsan kumakadyot, minsan umiingay yung makina dahil dun sa supply ng langis. Kaya sabi ko, sige sir, manual muna natin. Silipin muna natin yung bulsa mo, wag muna yung wallet mo, kaya yung ATM mo. Ayan mga guys, hanggang dito na lang tayo. For the next video mga guys, abangan nyo po. Strainer, i-drain natin yung langis, saka natin silipin yung strainer. Okay.